So mga kaibigan, ang basahin natin ngayon is ang paglikha ng Diyos sa tao, mga kaibigan. Ito ay mababasa natin sa unang Genesis, versikulo 26. Sinabi dito, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So ayan mga kaibigan, sadyang pinlano na ng Panginoon ang lahat ng bagay bago niya gawin ang tao. Bago niya lalangin ang tao ay nilalang niya muna lahat ng posibleng magiging pangangailangan ng tao sa buhay, kagaya ng mga tanim, mga hayop o mga isda sa dagat, mga kaibigan. Dahil ang tao ay kakain ng isda, kakain ng kung anumang hayop, mga tanim, kung anuman na posibleng pwedeng kainin ng tao. Pero ito ay hindi pa alam ng tao, pero ito ay alam na ng Panginoon at nilikha niya ang tao ayon sa kanyang plano. Ngayon, sinabi niya dito mga kaibigan na lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So mga kaibigan, may konti tayong dagdag na kaalaman. Kaya nga hindi natin po isa din na dahilan na hindi natin pwedeng maliitin o laitin ang tao ayon sa kanyang hitsura. Dahil parang nilalait natin ang Panginoon dahil siya ang nagbigay ng hitsura sa tao. At sinabi pa niya, lalangin ang tao ayon sa kanyang larawan. So kung ano ang larawan ng Diyos ay larawan ng tao, at kung ano ang larawan ng tao ay sa larawan ng Diyos. Ngayon, kapag nilait mo ang tao ayon sa kanyang hitsura, parang nilalait mo din ang hitsura ng Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, huwag sana nating gawin ng mga ganyang bagay sa ating mga kapwa, mga kaibigan. At kaya nga tayo ay nilalang ng Diyos ay para pamahalaan ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Hindi para abusuhin at para maghari-harian. Tayo ay ginawa para mamahala sa kanila. Kaya di hamak na mas mataas ang katayuan ng tao kaysa lahat ng bagay dito sa mundo, mga kaibigan. Pero di hamak na mahina ang tao kaysa sa ibang nilalang na nilikha ng Diyos. So, yun lang mga kaibigan, at sana ay nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo. Ingat kayo palagi and God bless mga kaibigan.